dapat magpagalingan tayo. 'Di ba? Iba yung magaling sa magulang. Akala kasi nung tao, pag magulang ka, magaling ka. Mali eh. 'Di ba? Kailangan sikapin mong maging magaling ka, huwag mong sikaping maging magulang ka. Kaya nga po. So, yun yung problema natin. Ito ang nangyayari, parang nano-normalize na natin yung mali. Parang normal na yung gawing mali. Parang yung image na nag-take over no boss? Oo, parang normal na. Namanhid na tayo, normal na yan. Sige, pabayaan na natin. Pero hindi dapat eh. No, wag nating i-normalize yung mali. Wala. Bakit boss? Bakit? Kasi boss, marami hindi naman masusolve ng commissioner yan eh. Kahit sino pang commissioner ang ilagay mo dyan, hindi yan masusolve ng commissioner. Coach Heng Yao, tinawag na idiot ang nakaisip na lagyan ng 4-point shot ang PBA sa susunod na season. At pagiging commissioner ng PBA, inaalok nga ba sa kanya? Pero bago natin pag-usapan to ay huwag lang kalimutan pindutin ang subscribe button para sa mga latest update. Ayan na, 4-point shot, papatupad na. Pero mga PBA coaches, iba-iba ang opinion tungkol dito. Ayon kay Rain or Shine head coach Heng Yao ay naniniwala siya na hindi masyadong pinag-aralan ng liga ang pagkakaroon nga nito ng 4-point shot at malaki nga ang magiging epekto nito sa PBA. Pwedeng marami ang tataas ng kilay hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na sa ibang bansa. Biruin daw ay tayo ang kauna-unahang gagawa nito sa isang regular game. Kahit nga NBA ay binasura ito dahil sa mga protesta ng mga coaches. Pwedeng sa mata ng mundo ay magmukha tayong henyo or magmukha tayong tanga ayon kay Yao. Pero okay lang din daw sa kanya at sinabing gusto niya ang ganitong klaseng race at mag-enjoy dahil magiging interesting nga daw ang susunod na season. Na-experience naman dati ito ni Yao noong All-Star Game dahil siya nga ang nag-coach sa team ni Scottie versus sa team Japet noon at tinanong naman kay Coach Heng kung pabor ba siya sa mga nangyayaring loop-sided trade at isa lang naman ang sinabi niya dito. Wala namang bago dito dahil matagal lang kalakalan ang mga ganitong klaseng trade. Problema lang ay nanonormalize na ang ganitong klase sa liga. Tinanong din sa kanya kung papayag ba siya na maging commissioner ng PBA at isang malaking no ang sagot niya dito. Sinabi niya na dahil kapag siya ang naging commissioner ay baka maging tuta lamang siya dahil mga team owners pa rin naman daw ang masusunod dito. Pero boss, doon sa sitwasyon na yun, sa pangyayari na yun boss, hindi po ba kayo nalulungkot na kayo po nagpakahirap para makuha yung number 4 and a chance at RJ Abarretos, tapos eventually ito, title contender, biglang nauna pa ho sa inyo kumbaga sa pila boss, umabante pa eh. 'Di ba? Kayo nagtsagana pumila sa NLEX, sila naka-RFID. Of course, yun nga, actually, alam mo naman matagal na nating pinaglalaban yung yung maging parehas sana yung playing field eh, no? Matagal na nating binabanggit yan, matagal nating ina-advocate, no? Nag-advocate tayo na sana mas maganda yung yung pag-execute ng parity, no, sa liga, na yung mga malalakas hindi sila yung nagkaka-access agad-agad dun sa mga magagaling na talent, at yung mahihina naman sana yun ang magpalakas para gumanda yung liga. Parang pa rin no, parang di pa rin nangyayari yung gusto natin eh. Sa tingin niyo boss, mangyayari pa ho kaya yan? Boss, yung pangarap ng karamihan, even the fans, maingay na rin ho yung mga fans eh. Hindi naman ho siguro bobo yung mga fans para hindi mapansin yung mga discrepancy sa mga ganitong klaseng movement. Gusto natin mangyari, pero sa reality, sa mga developments ngayon, mukhang mahirap mangyari. No, mukhang determinado yung mga malalakas na team na lalo pang magpalakas. Yung ang ano ko nga rito, yung sinasabi ko, yung mga teams na sa tingin ko may chance na lumakas dahil yung mga bata sa kanila yung mga bagong pasok yun ang nila, yun ang talagang puhunan nila para sa kanilang future, sa kanilang hinaharap. Yun pa yung napupunta dun sa mga malakas na team. Hindi ko rin maintindihan yung yung logic dun na pinagpapalit mo ang future mo o ang hinaharap mo, pinagpapalit mo para doon sa nakaraan ng ibang team, no? Parang yung future mo pinagpalit mo doon sa
nakaraan ng ibang team eh. Nakaraan na yun eh. No, ibibigay sa iyo yung nakaraan nila. Tatanggapin mo kukunin naman nila yung future mo. Oo. So, anong sense noon? Yun ang hindi ko maintindihan. Pero boss kayo, boss, nagdududa na rin ba kayo sa motibo nito mga teams na ganito, boss? Yung nagbibigay ng kanilang mga pick o yung na-pick, yung rookie o yung mga best player sa ibang koponan na malalakas na? Between us, matagal na, no? At saka hindi na duda yan eh. No? Katiyakan na yan eh. No? Hindi na duda. Pero boss, kayo po ba boss? Ano kaya maganda solusyon dito? Kasi kami yun ni Boss Dodo nung nagkakwentuhan kami last Monday. Suggestion namin boss, dapat yung rookie mag-stay ng 3 years eh. Diba? And then dapat yung mga trades talaga salain o dumaan na rin sa PBA sa mga Board of Governors para hindi lang yung sinasabi natin na trade committee yung pipirma para maging balanse at may hand na rin yung mga teams sa mga trades. Tingin nyo maganda idea yun boss? Ang tingin ko kasi yung mga ganyan, ano, yung mga pinag-uusapan natin, mga mekanismo, pag-uusapan natin kung anong sistema ang gagamitin, kung ano yung mga rules and regulation na i-implement, secondary yan, Snow. No, kailangan hindi rin yan kayang i-solve ni Commissioner. No, hindi rin kayang solve yan ni Commissioner Willie. Ang makakasolve lang diyan yung mga team owners. Pero yung mga may-ari. Sila lang dapat ang mag-usap-usap diyan at sabihin nila ano ba, mga lahat naman tayo ay Ginoo, 'di ba? Lahat tayo ay gentlemen. Lahat tayo sportsmen. So, ayusin natin 'to, 'di ba? Maging sportsman tayo na talaga. No, kasi yung ang ano ko, dapat magpagalingan tayo. 'Di ba? Iba yung magaling sa magulang. Akala kasi nung tao pag magulang ka, magaling ka. Mali eh. 'Di ba? Kailangan sikapin mong maging magaling ka, wag mong sikaping maging magulang ka. Kaya nga po. So, yun yung problema natin. Boss, yung ganito po ba mga nangyayari? Boss, tingin nyo nakaka-epekto to kaya walang taong nanonood sa ating kadalasan sa mga venue? Siguro may effect. No, siguro may effect yan. Pero syempre maraming factors yan eh. Marami na napapanood din yung mga tao, maraming mga liga rin, no? So, kailangan din kung ganyan, ibig sabihin mas matindi yung competition. So mas lalo dapat nating pagandahin yung PBA. Sa tingin niyo po boss, nag-champion na rin sana ulit kayo boss kung hindi ho ganito yung sistema? Mahirap sabihin yun, hindi ko rin pwedeng i-claim yun, no? Pero mas mahirap talaga para sa mga independent teams ang mag-champion, no? Realistic yun, no? So, hindi ko naman masabi na nag-champion na ako. Hindi mo na masasabi yun. Kasi pwedeng iba rin ang mag-champion. Boss, so, mahirap. Boss, yung Terra Firma tsaka Northport, independent teams po ba ito, boss? Sa tansya nyo? Alam mo, hindi ako dapat ang niyan eh. No? Dapat kasi lahat ng teams independent eh. Oo nga. No, dapat yun, ideally, dapat lahat ng teams independent. Dapat lahat ng teams may intensyong mag-champion. No. So kung wala kang intention mag-champion, bakit ka nandyan? Yeah, independent sila boss, sabi nga ng isang viewer natin. Pero boss, last 2 questions na lang. 10 minutes na pinangako ko, may 13 na tayo. Pero boss, sa tingin niyo po ba yung sistema ng basket ng PBA ngayon kumpara nung time ninyo sa Sunkist tsaka nung unang Red Bull boss, ibang-iba na? In terms of pagpapalakas ng team, balanse ng mga labanan, ibang-iba na po ba? Malaki na pinagkaiba, pero alam mo kasi hindi naman hindi naman nawawala yan na yung meron talagang gustong manalo, so gagawin mo lahat ng pwede mong gawin para manalo ka. Pero merong may guardrails, yung sinasabi nila, may guardrails kasi kung aalisin mo yung guardrails, chaos na talaga yan. Yung parang ito ang nangyayari, parang nano-normalize na natin yung mali. Parang normal na yung gawing mali. Parang yung inmates na nag-take over no boss? Oo, parang normal na. Namanhid na tayo, normal na yan. Sige, pabayaan na natin. Pero hindi dapat No, wag nating i-normalize yung mali. Opo. And lastly boss, may balak po ba kayong maging commissioner boss? Kasi ang dami ho Wala. Bakit boss? Bakit? Kasi boss marami hindi naman masusolve ng commissioner yan Kahit sino pang commissioner ang ilagay mo dyan, hindi yan masusolve ng commissioner. Sabi ko nga, usapan yan ng mga big boss. No, usapan yan ng mga bilyonaryo. Si commissioner, matatali lang ang kamay ng commissioner yan.